Hi kapatid! This time, gagawa naman tayo ng isa sa paboritong tinapay ng mga Pinoy. Malambot at malinamnam na pandesal, yung classic recipe ang gagawin natin dito. Ganito ko lang ginawa. Sa isang mixing bowl, pagsamahin lang muna natin ang flour, yeast, powdered milk, salt, at sugar. Combine lang muna natin ang mga dry ingredients. After ma-mix ang mga dry ingredients, naggagawa ko ng space sa gitna para mailagay na maayos ang water. Haluin lang ulit. Kapag ganito na, flaky na ang itsura or medyo namuumuo na, ilalagay ko na ang oil or margarine. Alin man sa dalawa, pwede nyong gamitin dyan. Maliit na recipe lang ito, kaya pwede nating mano-mano sa pagmamasa. So sa una, minamasa ko siya sa mixing bowl. Kapag napapalabas ko na yung lagkit ng ating dough, tinatransfer ko yan sa lamesa para mas magandang masahin ang ating dough. Pwede kayong gumamit ng scraper tulad nito para makuha nyo yung mga nakadikit sa lamesa na dough. Diretso lang sa pagmasa hanggang ma-reach natin yung kinis at elastic ng ating dough. Nasa 15 minutes din sa pagmamasa ng dough. Pero kung gagamit ka ng mixer dyan, 8 to 10 minutes, napapalabas na yung kinis at elastic ng ating dough. After natin sa pagmamasa, ibabalik ko naman yan sa mixing bowl. Pinahiran ko lang ng konting oil yung ating bowl para hindi manikit yung ating dough. Cover with cloth or plastic at i-rest ng 30 minutes. After i-rest, dito na tayo sa pagkat ng dough. Cut mo lang ang dough, depende sa size ng gusto mo. Pwede kang gumamit ng timbangan para pare-pareho ang laki or weight or bigat ng ating pandesal. After i-cut, ibibilog-bilogin mo lang yan gaya nitong ginagawa ko at iro-roll sa breadcrumbs. Sa paglagay naman ng ating pandesal sa baking pan, wag lang dikit-dikit dahil mamaya mag-e-expand pa ang size niyan. Tatakpan uli natin yan ng cloth or plastic, ire-rest ng 1 oras or hanggang mag-double size yan, depende sa init ng ating lugar. Ganito ang itsura niya kapag na-rest ng maayos o nag-double size, bake at preheated oven, downheat lang ang ginagamit ko dito. Sa simpleng ingredients, may masarap, malambot na pandesal, partner sa inyong kape, mapaalmusal or merienda. Madali lang gawin ang classic pandesal. Yun lang. Sana'y makatulong sa inyo ang video natin today. Thank you for watching. Bye-bye!